Sinasabi ng system na pumasok ka na sa 56th island. Sinasabi ni Styx na ang ika-55 na isla ay may level na 400 na halimaw na walang pinsala. Batid ni Grid na pero may dalawang pasukan, at tinatanong nito kung kailan niya ba matatapos ang baliw na lugar na ito. Sinasabi ng system na isang quest ang nabuo, 56th island, ay clear ang labyrinth. Unang clear reward, 2,150 challenger points, pwede kang pumasok sa Treasure Island sa loob ng 3 minuto. Sa isip-isip ni Grid na isa itong Treasure Island. Kung ito ay isang treasure ng mga islang ito, isang lugar na nilikha upang gunitain ang mga nakaraang alamat, dapat ito ay puno ng mga kamanghamanghang bagay. Kung makakakita siya ng mga bagay na tulad ng God's Mineral at Adamantium, baka makalikha siya ng magandang equipment. Sinasabi ng system na pumili ka sa pagitan ng kaliwa at kanan na kuweba. Sinasabi ni Grid na nagpapasalamat siya dahil may option siya na pumili. Pwede siyang magtanong kay Styx, tinignan ni Grid si Styx at parang wala din itong alam, at sa isip-isip nito na hindi ito makausap. Sa tingin niya, epekto ito ng islang ito, hindi siya makakatanggap ng tulong sa ngayon. Pumasok na si Grid at sinasabi nito na dahil sinasabi ng mga tao na nahirapan sila sa labyrinth, hindi pa niya alam ito dahil hindi pa siya nakipag-challenge sa labyrinth noon. Malamang meron siyang 50-50 chance, kaya dapat kayanin niya ito. Galit na galit at sumisigaw si Grid at sinasabi nito na niloloko niya ba siya? Bakit nahahati ito sa 6, kung marami pang sagabal sa daanan, baka hindi niya na ma-clear ito hanggang sa international competition. Sa isip-isip ni Grid na kung hindi niya mahiram ang isip ni Styx, isa na lang ang natitirang paraan. Ginamit ni Grid ang assimilation, lumabas si Bram at sinasabi nito na sa mga panahong ganito, siya lang ang mapagkakatiwalaang sa pagpili. Nakagawa siya ng tamang desisyon, sumang-ayon naman dito si Grid at sinasabi nito na siya ay isang great, kaya gumawa siya ng isang bagay tungkol dito. Sinasabi ni Bram na huwag siyang umarte na parang bata na parang kinuhanan ng candy. Gumamit si Bram ng Magic Detection Fortified, batid ni Bram na ang paraan na yon ay ang pinakamapanganib at malupit. Watch and learn, siya ay isang baguhang magician. Sinasabi ng system na matagumpay ka na napatay ang isang Golden Crown Awakening. Sa isip-isip ni Grid na naging level 410 sila dahil lang sa Gators. Hindi niya akalain na kaya niyang harapin ang mga halimaw na ganyan, na wala man lang natatanggap ng anumang pinsala. Kahanga-hanga talaga siya. Sinasabi ni Bram na ang labyrinth ay may katangian na pabagaling ang mga tigolabas sa mga invaders. Malamang ang palabas na ruta na direksyon ay kung saan mas delikado. Ang oras ng assimilation ay tapos na, gumamit siya ng magic detection at dahan-daang pumunta sa exit. Dahil maraming beses niya na ito pinakita sa kanya, sigurado siya kahit siya ay dapat magaya ito. Sinasabi ng system na natutunan mo ang kasanayan na Magic Detection Fortified. Naglalabas ng mana at tuklasin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa loob ng radius na 10 metro. Tataas ang radius habang nag-level up ka. Maaari mong suriin ang impormasyon sa mga entities na na-detect mo. Kinakailangan ng mga resources, 3,000 mana points, oras ng pag-cast, 6 na segundo, cooldown time, 10 minuto. Sa isip-isip ni Grid na 10 minuto, sa paggamit ng Braham's bots ang cooldown ay mababawasan ng 20%, ibig sabihin ito ay magagamit niya ito sa isang beses bawat 8 minuto. Dahil sa lakas ng mga halimaw, sigurado siya na siya ay magtatagal. Pero dahil binigyan niya siya ng napakagandang magnifying glass, ito ay magiging madali. Ang ganda ng serbisyo ni Bram, binigyan niya siya ng bagong spell tuwing bago siya matutulog. Ang lumalagong bahura ay katibayan na ang oras na darating sa Pampang ay papalapit na. International Competition D12, ang mga tao mula sa buong mundo ay nag-aanunsyo ng kanilang pakikilahok. Sa Turkey, si Mr. Bubat ang second participant ng Turkey. May malakas na crowd control at mga kakayahan sa tangkang, itinuturing siya sa isa sa pinakamalakas na initiators. Tinatawag rin siya na Yakho Promises Victory. Si Bubat ang Turkey representative, at siya ay 53rd sa Unified Rankings, at siya ay isang Yak Guild Master. Sinasabi ng naka-brown na damit na lalaki na sa dating kompetisyon, natalo siya ni Grid at Yura. Ano ang plano niyang gawin tungkol sa kanila? Mahigit 1 taon na ang huling tournament. Naiinis at sinasabi ni Bubat na kahit siya ay isang initiator, may offensive skill na siya ngayon, at nagpapasalamat siya dahil nalagpasan niya na ang level 300.
At binigyan siya ng patch ng wings, ang 50% na pagbawas sa lakas ng pag-atake ay makakatulong sa kanya dahil siya ay isang tanker. Punta naman tayo sa France sa Paris, sinasabi ng naka-orange na buhok na lalaki na ang patch ay nakinabang para sa mga tank, pero hindi para sa mga klase ng DPS. Absolute zero at nawala lang sila ng maraming pinsala. May chance ba siya? Sinasabi ni Bondre na may high defense at utility din ang Ice Mystic, kaya walang pagkakataon na ma-apply lang ang wings sa mga tanker. At saka, sa tingin niya ba na babanggitin ng isang kasanayan ng isang taon na ang nakalipas bilang isang pagtatapos ng paglipat, tila hindi pa siya nakagawa ng anumang kamakailang pananaliksik sa lahat. Si Bondre ay ang France representative, at isa sa Ice Flower Guild Master, sinasabi ng naka-orange na buhok na lalaki na naiintindihan niya. Ngunit sa kabila ng pagiging runner-up sa likod ng USA, pinagpawisan naman ang nagtatanong at sinasabi niya na naalala niya at ng publiko ang 4 na segundo na nagpaiya sa kanya. Naka-recover cover na ba siya sa trauma? Ano sa tingin niya ang gagawin niya ngayong taon? Ang hirap mag-isip ng isang senaryo kung saan hindi nangunguna ang United States. USA Representative, Snake Guild Master. Zibble, second in the unified rankings, second satisfy international competition winning candidate relay interview. Sinasabi ng lalaki na ganun ba, at saka paano niya masasabi o sa tingin niya na magiging patas ang ibang bansa. Sinasabi ni Zibble na iniisip ng publiko na may pagkakataon na ma-surprise muli ang mga tao sa South Korea. Ang bansang may pinakamaraming rankers, sila ang mas mataas ang rank, syempre naman, at ang France ay may home advantage. At para makakuha sila ng top 5 at least, at kung babanggitin niya ang isang dark horse, hindi niya maiwasang banggitin ang nag-iisang nakilala niya na malakas. At ang Russia, ang bansang na mayroong Kraugle sa kanilang panig, sigurado siya na madali lang nila makukuha ang top 10. Sa South Korea naman, na may pick sword sa kanilang panig, pero ang kanyang technique ay na-nerf dahil sa patch. Kaya ang meron lang sila ngayon ay si Yura, ang kanilang sitwasyon ay mas malala kaysa sa nakaraang taon, mukhang hindi nila makukuha ang top 20. Tinatanong ng lalaki kung hindi ba na-apply ang nerf, ang attack power sa lahat ng bansa. Nanalo si Greed sa dating PvP, hindi ba siya masyadong harsh? Sinasabi ni Zibble na magandang tanong yan, kaya lilinawin niya ito lahat sa kanya. Ang pagbawas ay higit sa 50%, maraming tao ang nagkakamali at naniniwala na ang pinsala ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagbawas ng depensa mula sa lakas ng pag-atake. Ngunit kailangan niya rin isa-isip ang pagkakaiba ng level, job, resistant, at marami pang iba. Sa huli, ang mapurol na blade ay magiging makabuluhan lamang kung ito ay maayos na makakatama sa isang vital point. Hindi siya sigurado kung ang isang taong nakakuha ng swerte at nagpapasalamat sa mga skill at sa mga item na nakarinig na ng mga bagay na tulad nito. Hindi siya sigurado, anuman ang nerf o kakayahan, kailangan pa bang alalahanin si Greed, sa China sa Beijing, sinasabi ni Hao na ngayon na pantanto niya na baka maganda ang dahilan nila sa patch kaya nila ito ginawa, malamang nag-aalala siya na maipakita sa publiko ang kanyang kahinaan. Hao, Chinese representative, 16th in the unified rankings. Hades Guild Master, sinasabi ng lalaki na naka-brown na damit kay Hao na sa kabila ng paglakas ng Overgeared Guild, dahil sa kanyang lakas sa PvP capabilities, nagawa niyang panatilihing ang kanyang pwesto bilang ika-16 sa rankings. Ngunit hindi siya sumali sa kompetisyon noong nakaraang taon. Dahil kay Grid, ika-7 lang ang place ng China last year. Dahil ba dyan, kaya ba napagdesisyonan niya na sumali sa international competition? Naalala ni Hao ang sinabi ni Lowell na tinalo ng Panginoon niya ang sky niya. Sinasabi ni Hao na hindi siya mapakali matapos marinig ang isang bagay. At may dapat siyang patunayan, isa rin sa mga dahilan ang paghihiganti para sa kanyang bayan. Sa Tokyo, Japan, si Yoshimura ay nagtagumpay sa paghihiganti at gagawin ng Japan bilang Asia's strongest. May nagtanong kay Yoshimura na nagsasalita siya tungkol sa paghihiganti, ngunit hindi ba siya napaatras ng mga Silver Knight sa Cork Island? May mga tao nagsasabi na lumipas na ang oras niya, at hindi ba siya masyadong confident? Nairita naman si Yoshimura sa tanong ng mga tao at batid nito na this time, may Mr. Cat sila at pag-asa ng Japan. Hindi ba, Mr. Katz? Sinasabi ni Katz na ang lakas ng loob niya na ibaling sa kanya ang nararamdaman niyang kahihiyan. Naiinis at sa isip-isip nito na kahit anak siya ng CEO ng Jin Corporation, masyadong bastos ang lalaking ito. Paano naging mas sikat ang katulad niya kesa sa kanya?
Sinasabi ng lalaki na mataas ang inaasahan at pag-asa ng Japanese media kay Mr. Katz, ang Blood Warrior, ang third epic class. Si Mr. Katz ang ika-19 sa Unified Rankings, at siya rin ang unang Japanese na nakapasok sa top 20. Masasabi niya ba kung bakit siya nagdesisyon na makilahok at pati ang kanyang mga nais? Itigil niya na ang pagsasabi ng mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pagkakairita, dapat ba siyang magharakiri? Katz, Blood Warrior, Japanese representative, 19th in the Unified Rankings. Naiinis naman ang reporter at sa isip-isip nito na masyado siyang mayabang at walang manners. Batid ng reporter na magtatanong na muna siya kay Mr. Damian, at sinasabi nito na may mga pumupuna sa kanya na mas inuuna niya ang Raiden kaysa sa mga Japanese guilds. At tinatanong sa kanya kung kaya niyang harapin si Greed. Sinasabi ni Damian na gaya ng nasabi niya, ginawa niya ito dahil sa pagkakaalam niya, na ito ang makakabuti para sa simbahan, at malinaw na kaya niyang ibahin ang pagitan ng pampubliko at pribadong mga bagay. Noong international competition, si Mr. Grid ang malinaw na kaaway niya. Sa tournament na ito, ang layunin niya ay makakuha ng at least 10th place. Sinasabi ng reporter na ganoon ba ang tingin niya, sinasabi ni Damian na sa kabila ng kanyang mahusay na defensive, healing, at buffing capabilities, naka-nerf din ang attack power niya. Kung mag-take out sila ng isang tao, siya ang pinakamalapit sa pagiging invincible sa tournament na ito. Nagtataka at sinasabi ng mga reporter na isang tao, at tinatanong nila kung sino ang tinutukoy niya na tao na invincible sa tournament na ito. Sumagot naman si Damian na walang iba kundi si Grid, sa tingin niya na walang tao sa PvP na kayang matalo siya. Sa laro sa Ethnal Kingdom sa Pedro Castle, gulat na gulat at hindi makapaniwala at tinatanong nito kung sinasabi niya ba sa kanya na matatalo niya ang lahat bukod kay Kraugle at Greed. Naiintindihan niya pa na hindi niya kaya si Kraugle dahil siya ang first rank sa overall. Pero hindi niya maunawaan at hindi niya maintindihan kung bakit niya sinasabi na mas malakas si Grid kaysa sa kanya. Sinasabi ni Chris na last year, wala siyang magawa. Si Zibble ay nasa boss raid, si Bondre naman ay nasa labyrinth clear, at si Regis ay nasa PvP. Nakaranas siya ng magkasunod na pagkatalo, ang Canada ay ang winning candidate. Isa siya sa dahilan kung bakit hindi man lang nakakuha ang Canada ng third place. Gusto niya ulit mag-sorry sa mga resulta last year. Malaki ang posibilidad na ang mga abilities ni Greed ang tunay na bagay. Tsaka siya yung lalaking nagturo sa kanya na hindi puro swerte ang namumukadkad ng prutas. Hindi niya magagarantiya ang isang resulta nang hindi nagbibigay ng konkretong ebidensya, kaya sana ay maunawaan niya. Batid ng lalaki na feeling niya masyado na siyang sumusuko. At tinatanong nito kung hindi ba siya masyadong kinakabahan. Sinasabi ni Chris na walang paraan na ganoon ang kaso, at wala din paraan na ang isang sword ay yumuko nang hindi man lang nagsasalpukan. At wala din paraan para siya ay kabahan. Ang dapat kinakabahan ay ang biktima, hindi ang isang hunter. Chris, Canada representative, third in the Unified Rankings, Giant Guild Master. Isang mabangis na hayop ang tumatakbo sa paligid, walang hunter ang tatalikod dito. Sinasabi ng reporter na teka lang Mr. Bubat, sinasabi niya ba sa kanila na walang kayang manalo laban kay Greed? Sinasabi ni Bubat na halata naman na ang kanyang husay sa pagputol sa kalahati ay nagdudurog sa sobrang stamina niya. Sinasabi ni Bondre na hindi niya akalain na magdadala siya ng trauma sa isang wild beast. Dudurugin niya yung lalaking sinwerte lang, kaya tumahimik na lang siya. 12 araw na lang ang natitira bago ang international competition. Sinasabi ni Zibble na kung titingnan niya ang Ethnal Civil War, mukhang lumalakas siya. Pero sa huli, nasa normal na level na tao lang si Greed. Sa isip-isip ni Hao na para hawakan ang langit, kailangan niya munang pumunta sa ibabaw ng bundok. Kailangan niya munang lagpasan siya, ang international competition ang magiging lugar ng iyong execution, Greed. Nagkakagulo na ang mga reporter at hindi na mapakali ang mga ito sa mga nalalaman nila at gulat na gulat at hindi makapaniwala at sinasabi nila na hindi nila akalain na hindi si Kraugle ang hot issue. Pero sa hindi inaasahan, si Greed ang kinikilala nilang lahat. Malaking scoop ito, napapamura at nagmamadali at sinasabi pa ng isang reporter na may sinabi ba si Kraugle o reaction dito. May nagpost na ba ng balita? Check it out bilis. Hindi pa lumalabas si Kraugle, nagtataka at tinatanong ng reporter kung sino siya. Sinasabi ng lalaki na ka-look-alike ni Kraugle na mukhang burat na isa din siyang competitor. Sa South Korea sa Seoul,
Sinasabi ni Pixord na maliwanag naman na ang lahat ay gustong makaharap si Grid pero kailangan nilang ibigay ang kanilang gintong medalya. Tinatanong ng anchor kay President Kang Dehan, kung pwede niya bang sabihin sa kanya kung bakit hindi dumalo si Grid at Year sa press conference. Si Kraugel ay hindi din dumalo sa press conference ng Russia, kaya wala silang maraming impormasyon. Mukhang tanga na naman si Pixord at sinasabi nito na pag-aralan nila ang watawat, bawat aspekto ay may nagre-represent ng bawat elemento. Langit, lupa, tubig, at apoy, nagtataka na lang ang reporter sa ginagawa ni Pixord. Sa isla ng Bayan, sinasabi ng system na nagtagumpay ka na mapatay ang isang Wooden Horse Knight. Wooden Horse Knight level 420, nakakuha ka ng 16,100,112,300 experience. Napayuko si Grid at sinasabi nito na isang hit mula sa isang baliw na kabayo na tulad nito, nagawa niya pa na mabawasan siya ng 25% ng kanyang HP. Kahit isang araw na siya na stuck sa lugar na ito, na walang immortal, babalik siya sa huling checkpoint. May iba pang crossroad, kailan ba matatapos ang labyrinth na ito? Ginamit ni Grid ang Magic Detection Fortified Level 1, 93.1%. Sa isip-isip ni Grid na walang buhay na nilalang sa lugar na ito. Sobra na ang paggamit niya sa skill na ito at halos nasa level 2 na ito. Pero ito ang first time na nag-react ito ng ganito. Napapamura at sinasabi ni Grid kung hindi niya na makita ang panganib, paano siya makakapag-desisyon ng maayos. Ginamit niya na si Bram ng 3 araw noong nakaraan, kaya para magamit niya siya ulit, maghihintay pa siya ng 6 na araw. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras, gayunpaman, ang umasa sa taong yon ay maaaring lumikha ng isang masamang ugali. Pumili na lang siya ng kahit ano, matatapos niya ito bago ang international competition. Mag-move forward na lang siya at huwag na mag-isip ng kahit ano. At kahit ano pa ang naghihintay sa kanya, biglang may malakas na liwanag ang bumungad kay Grid at nasilaw ito at sinasabi ng system na na-clear mo na ang labyrinth. Nakakuha ka ng 2,150 Challenger points, welcome to Treasure Island, pumasok ka na sa 57th Island. Mapipilitan kang lumabas sa Treasure Island sa loob ng 3 minuto. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na nakarating na siya sa Treasure Island, ilalagay niya ang lahat ng makukuha niya sa bibig ni Noe, biglang may umihip na malakas na hangin at bigla nawala lahat ng treasure, at ang Fog Island ay biglang lumitaw. Sinasabi ng system na ang Fog Island ay lumitaw, at ang Treasure Island ay nawala. Naging burat ang mukha ni Grid at tinatanong nito na bakit sa kanya pa, at bakit ginagawa nila ito sa kanya. Mga burat talaga sila.